from Davao City. Kung bumoto po kayo, salamat po. Ano? Salamat po. Kaya nga po, kahit si VP Sara ang pumunta ako talaga nung dahig, nung birthday ni VP Sara, inimbita ko kasi ako, kaya birthday ito ni VP Sara, pupunta talaga ako kasi gusto ko lang marinig ang kanyang comment din sa akin. Pagkakita namin ni VP Sara, sabi ko, VP, happy birthday. Thank you sa iyong invitation. Sabi niya, Dok, panalo ka, Dok eh. Sabi niya, tatakbo ka ba ulit ng 2028? Yeah, sabi ko, Ma'am Dang, sabi ko, salamat po. Thank you po. Salamat po. Sabi ko, yun po ang desire ng puso ko, Ma'am VP, but ikaw po ang aking ipapadesign. Sabi ko kay Ma'am VP. Sabi niya, sige Dok, sabay-sabay ka lang, ibibil kita ng 3 years. Kaya sabi ko kay Mrs., pwede na tayong umuwi. Yun yung gusto kong marinig. So kaya, andyan ko napapansin nyo, nakikita nyo po pag nasaan si VP. Although not all the time. Ang last time sa Japan, sabi ko sa mga tao doon, parang pag nakita natin si VP, parang gusto natin magpa-picture na lahat. Parang sobrang pas-artista yung nakikita natin. Nalilito tayo, ano ba to? Sa ganda ba to ni VP? Pero sabi ko, actually, wag kayong malito. Kaya natin gustong magpa-picture kasi siya po'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pag nakita natin sa barangay, may pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko nga doon sa speech ko doon, sometimes nagdadasal tayo sa Diyos. Sinagot naman yung problema ni Lord. Pero iba lang yung technique ni Lord, paano isolve yung problema. Di ba may mga ganun tayo? Na-solve yung problema, pero yung gusto kong approach, iba yung lumabas. Sometimes akala natin, hindi na tayo nadingig ng Diyos. Kasi ang ganitong nangyari na sa Pilipinas, puro corruption na. Nagdasal kasi tayo na maging first world country tayo. Sana maging Singapore tayo. Ngayon nung nanalo na si APRRD, sabi natin, ito na yon. Magiging Lee Kuan Yew. Maging Singapore na tayo. Salamat Lord, sinagot. Ngayon, ano nangyari ngayon? Hindi na ba tayo sinagot ni Lord? Bakit ganito na? Alam niyo ang binigay ni Lord sa akin na message? Sinasagot ko nga iba lang yung tekniko. Kailangan mo na may weak president para lumabas mo na yung mga buhaya. Kasi kung mga buhaya nakatago yan, hindi tayo magiging Singapore. Kaya pagdating ni VP Sara, mawawala na yung mga buhaya na yung talagang malinaw na mga kurap na yan. May style si Lord na hindi natin style. Kaya nga doon sa Davao, yung pinakaunang ibon na Philippine Eagle na binread sa loob lang ng building, ang tawag doon ay Pag-asa. Kasi siya yung monkey eating eagle na nabreed. Kasi pawala na ang monkey eating eagle eh. Ang ating agila, di ba, si VP Sara, siya rin po ay Pag-asa. Ngayon, darating ang 2028, ililipad na ang Pag-asa. Pero hindi siya tatawaging monkey eating eagle. Tatawagin siyang crocodile eating eagle. Tama ba? Umanda kayong lahat dahil obvious na. Pero I am together with the VIPSD na napakasakit. Kasi itong pinag-uusapan natin trilyon, flood control pa yun eh. Tip of the iceberg pa yun. Ang dami pang korupsyon sa iba't ibang department. Kaya nga sabi ko, pagka sa ibang bansa, pag may infra project, sasabihin ng mga kontraktor doon, another opportunity to make a world-class infrastructure that this country will be proud of. Ganun ang ibang bansa. Sa Pilipinas, another opportunity to get a kickback. Kailangan mabago na po. It's the system ang problema. Walang nahuhuli. Dahil malapit nang mahuli, sinapol ng Senate. They are really doing this cover-up. Kaya ako po'y kasabay ng VIPSD na tatayo po
na nagsasabing mali na po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi na po yan tama. Kayo ay para na lang sa inyong sarili, hindi na kayo para sa bayan. Kaya tayo po'y magkaisa, magtulungan po tayo, at para po sa amin, naniniwala po kami na ang pag-asa at saka bakit ganito ang nangyari. Kasi kung nauna po si BP Sara, wala nang BP Sarang tatakbo after. Di ba? Paano natin mababawi? Si Lord po ay may mga paraan. Inuna mo na sila para pagdating ni BP Sara, hindi na natin ibabalik sa kanila. Magandang umaga po sa lahat. Dr. Wendell Cabrera. Good morning po sa ating lahat, no? Kagagaling ko lang ng Cebu, no? I just arrived last night. Kasi nga, kung narinig nyo, merong nangyaring lindol doon, di ba? So, nangyari yung lindol, that was September 30. Immediately the following day, October 1, nag-fly kaagad ako doon, no? To, of course, with DDS Saraol Confederation, isa tayo sa nagbigay kaagad ng tulong, no? Dumating din si BP Sara kaagad, no? Siya ang pinakaunang dumating doon without any fanfare, without any media. Yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga pictures sa BP Sara doon, ang nagkuha noon, mga ordinary people, walang media, no? Dumating si Lokolokong BBM October 4. Kung hindi ba naman si Raulo nagbenta ng bigas, ibibigay mo dapat yan eh, kasi nasa lantayan, di ba? Kung devastated yung country, ay yung area, if the area has been devastated by earthquake or perhaps typhoon and other calamities, the government should be giving free rice and other goods to those affected. But anong ginawa? Pinagyayabang pa na pwede na kayong bumili ng murang bigas. Tama ba yun? Di ba? Hindi. So that's why, no, I am very happy that I came back dito sa Manila. Of course, very proud na in-invite ako ni Commissioner Ronald Adamat. No? Palakpakan natin si Commissioner. No? Si Miss Dang. Pag nakikita ko siya, parang nakikita ko si BP Sara. Dahil, sobrang hardworking. Kalimutan na lang natin yung green yung damit, no? Na sobrang magandang damit yan, na green, no? But she really embodies, no? What a hardworking Vice President VP Sara is all about. No? And I'm sure on the side of DDS Saraol Confederation, no? By the way, what is DDS Saraol Confederation? No? DDS Saraol Confederation is a broad alliance of different groups who are supporting the Duterte family, especially Tatay Digong and Vice President Sara Duterte. Nakakatuwa, no? Palakpakan natin si Tatay Digong. Sinong na-miss dito si Tatay Digong? Ha? Na-miss ba natin lahat? Pwede bang makiusap sa inyo na isali natin sa mga panalangin natin tuwing gabi before tayo matulog? Let's include Tatay Digong in our prayers, no? Kasi kawawa yung mama, matanda na, sobrang matanda na, kinidnap nila at dinala nila doon. Alam naman natin kung sino talaga ang mastermind yan, no? So we need to pray for him because he is already what, 80 years old? 80 years old na, no? And malamig ba doon, Dok? Sa dahig? Papunta na sa weather na maging malamig na doon. Kawawa naman si tatay natin. 'Di ba? And of course, we would like also to pray for Vice President Sara Duterte, no? So DDS Saraol Confederation is very happy because merong itong isang grupo na VIP SD na nabuo ngayon at madagdag sa isang malaking pamilya ng mga supporters for BP Sara Duterte and PRRD, no? And I am very very sure ipupusta lahat kong pera ipupusta ko na itong VIP SD will be one of the biggest and most
effective group that will be advancing and supporting the Duterte brand of leadership, no? So, let's continue the fight, no? Tama yung sinabi ni Commissioner Ronald Adamat, no? Na itong corruption, 1.7 trillion ba? 1.7 trillion tapos aatakihin nila si BP Inday sa 125 million na confidential funds. Di ba mga loko-loko? No, tapos merong COA ruling na above board naman yun. No? At hindi pa yan dyan sa flood control. Hindi pa natin nasilip yung farm to market road ng DA. No, hindi pa natin nasilip yung mga dams dyan sa NIA. Adami pang mga government agencies na meron ding mga kapulastugan na ginagawa. No? So this is just the tip of the iceberg actually. That's why VIPSD and all other groups, no, my group, by the way, I'm the national president of Kilusang Pagbabago Pilipinas, no. We are really at the forefront of advancing the transparency advocacy, no. In fact, doon sa Visayas, meron tayong tinayong grupo doon na task force na nag-iikot-ikot sila to investigate, to gather documents that will really expose all those irregularities, no? Especially doon sa mga farm to DPWH and all these things, no? So I hope that we will hold the line. Ang mga tao kasi ngayon, and I'm sure you will agree with me, no? All of us here, I'm sure will agree. Ang mga tao kasi ngayon, ordinaryong tao, hindi nila alam na hawak pala nila sa kamay nila ngayon at the palm of their hands right now, dalawang matinding kapangyarihan, no? Una, hindi nila alam na hawak pala nila ngayon yung power, no? Pangalawa, malamang, I'm sure alam nila pero hindi nila alam paano gamitin ito. So that's why tayo, no, sa DDS Sara All Confederation, VIPSD, itong bagong grupo na I will be really rooting for, no, in the next days to come, and I will be including it in my prayers as well. We will teach people to use that power at the palm of their hands and exercise it. Okay, so again, maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga po.